papunta siya sa Ninive, sa Tarsis siya nagpunta. Amen? At alam nyo mga kapatid, dahil sa nangaral siya, amen, at nagsisi ang bayan ng Ninive, hindi na pinarusahan ng Diyos ang Ninive. At yung pag-destroy ng ating Panginoon ay hindi natuloy sa bayan ng Ninive. At nagalit si Jonah, yung in-expect ng punishment sa bayan ng Ninive ay hindi naganap. Sa galit na makita sa bundok, nandun siya, naupo siya sa ibabaw ng bundok at inaantay niyang gunawin ng Diyos ang bayan ng Ninive. Bagamat nangaral siya, pero nandun pa din, hallelujah, na iniisip niya, gugunawin pa rin ng Diyos ito kasi alam niya na hindi magsisisi ang bayan ng Ninive. Amen. Amen. Marami bang ganyan sa inyo mga kapatid? Hallelujah. Hindi natin pwedeng i-judge ang mga tao. Kaya say amen. Amen. Yung mga tao sobrang sama, sobrang parang hindi natin hindi mako-convert sa mensahe ito, hindi magsisisi sa ating Panginoon, pero hallelujah, ang Diyos pa din ang may karapatan sa lahat ng bagay. Nandun si Jonah sa ibabaw ng mundo. Iniisip niya, mamaya, bukas, gugunawin ng Diyos ang bayan ng Ninive. At sa sobrang init, nagreklamo siya sa Lord, Lord, ano ba ito? Ang init-init na ito. Kasi bago sa bundok At sabi pa ng history, si Jonah ay isang kalbo. Amen. Parang ganyan, may bala rin siya. Amen. Na sobrang isikat na naalala. Sa ibabaw ng mundo, nandun siya habang hinihintay niya ang punishment sa city. Hallelujah. Para mabawasan ang kanyang discomfort, nagpatungo ang Diyos ng hikayon. Isang puno ng hikayon. Amen. Overnight, tumubo yung hikayon. Ganong kabilis. Para yung discomfort ni Jonah ay mabawasan at maisip kanyang nararamdaman para maliluman yung kanyang katawan, hallelujah, at siya ay ma-comfort. Pag kinabukasan, in the next day, nagpadala ang Diyos ng isang maliit na uod. Amen. At kinain ang buong puno ng hikayon hanggang sa malanta at matuyo ang puno ito. Hallelujah. Amen. At ang sabi ni Jonah, nagbigamos na sa ating Panginoon. Panginoon, bakit ka ganito? Napakadikal mo naman. Amen. Hallelujah. Isa ng alang ito mga kay-shake. Ito ng alang nalilin ko sa ibabaw ng bundok, kinuha ko pa. Nagreklamo siya sa Panginoon. Di ba ganyan minsan tayo? Lord, bakit ganito? Isa ng alang ko, kunti ng alang ang meron ako. Kinuha mo pa. Lord, ito ng alang ang trabaho ko, tinanggal mo pa. Ito ng alang pinagkakakitaan ko, Lord, inalis mo pa. Minsan ganyan ang Panginoon, nagreklamo tayo sa Lord. Amen? Ano sabi ng ating Panginoon? God told him, Jonah, nangihinayang ka sa isang puno ng hikayon na hindi ka o nagtanim. Hallelujah. Amen. Hindi ka o nagpatubo. Pero hindi ka nangihinayang doon sa 120,000 more na people sa bayan ng Ninive na ako ang nagtanim. Amen. Tuloy ng ating Panginoon. Nangihinayang ka sa puno ng hikayon. Hallelujah. Na nag-shade siya ng konti, pero hindi ka naaawa sa mga tao, hindi nila alam kung anong kanan kaliwa. Alam niyo ba mga kapatid, hallelujah, sa bayan ng Ninive, walang makakaral doon. Kaya hindi nila alam ang tungkol sa Diyos. Amen? Kaya hindi natin pwedeng sabihin na Lord, huwag natin puntahan kasi hindi mga naniniwala sa Diyos sa mga tao yun. Hallelujah. Hindi nga nila alam eh. Hindi nila alam na may Diyos pala. Yes, kaya nga naniniwala sila kay Dagon, ang Diyos na isda. Amen. Hallelujah. Sabi ng Jonah, nangihinayang ka sa puno ng hikayon na tumubo overnight. Pero hindi ka nangihinayang, hindi ka naaawan sa mga taong hindi nga nila alam ang kanan at kaliwa. Hindi nila alam ang tama at mali. Yes. Hindi na ating Panginoon. Hindi mo mga na-share message sa kanya, i-judge mo na siya. Minsan ganyan tayo, hallelujah. Amen? Kaya sabi nga nung iba, ang pinaka-judgmental na tao, kadalasan matatagpuan sa simbahan. Amen. Why? Madalas ka lang i-judge. Amen. Ito mga tao ito, nakasalamat, walang kaligtas-ligtas. Amen. Alam niyo ba,
Ano yung sabi ng ating Panginoon kay Jonas? Jonas, hindi ka nangihinayang sa 120,000 na tao na nandoon na hindi alam na may Diyos pala. Amen. Pero si Jonah, nandun siya. He feels sorrow. Nangihinayang siya doon sa temporary plan. Maraming tao ang ganyan. Nangihinayang sa pansamantalang puno. Sa pansamantalang shade. Yung trabaho natin, yung ating pinagkikitaan, hallelujah, lahat ng yan ay temporary shade lang natin. Hindi yan permanent. Can you say amen? Amen. Yung aking pagiging gulo, hindi ito permanent. Hallelujah. Shade lamang ito sa pansamantala sa mundo dito. Can you say amen? Hindi ako pwede mag-rely dito. Pag ginuha ito ng Diyos, wala akong magagawa. Hindi na natin yung Panginoon. Hallelujah. Ang lahat ng ito, ano meron tayo? Ang bahay natin, ang kayamanan natin, ang salapin natin, lahat ng ito ay temporary shade lang natin. Amen. May magagawa pa tayo kung kunin na ng ating Panginoon. No. Nothing. Hallelujah. Uli ng ating Panginoon. At nandun si Jonah, he feels sorrow for a temporary plan. Amen. That shaded for them in just one day. Amen. Hallelujah. Paano pa kaya ang ating Panginoon? Hallelujah. Napatawanan niya ang humanity. Sabi ng propeta ng ating Panginoon sa preaching ng Queen of Sheba, sabi niya, then as Jonah went on his road over to Nineveh or Tarshish, rather trying to find an easier way, because it seems like the ship was going that way, so maybe the Lord just would send him to this place. To Tarshish instead of Nineveh, he thought maybe that's the way God worked. Alam niyo ba, iniisip ni Jonah, may isip paraan naman. May mas easy way. Kasi sabi ng Diyos, pag hindi sila nagsisi, gugunawin ko sila. Parurusahan ko sila, sabi ng ating Panginoon. Siguro inisip pala ni Jonah, abay may mas isip pang way doon. Eh hindi ko puntahan para gunawin Panginoon ng bayan ng Nineveh. Hindi na ako mangaral papunta doon para isip-isip, gugunawin sigurado ng Panginoon ang bayan ng Nineveh. He made it in easy way, sabi niya. Maybe that's the way God works. Siguro ito na siguro ang plano ng Panginoon, ang magunaw sila. Kaya para hindi na maghirap ang Panginoon sa paggunaw, may haya ko na ang bayan ng Nineveh. Amen? Sabi ng propeta, God don't always work on easy road. Ang Diyos daw ay kadalasan hindi siya doon tumatrabaho sa mga simpleng bagay, sa mga simpleng daan. Amen? At paano ba pinupurify ng gold? Diba naalala mo siya sabi ng scripture? Para makita ang buong ginto, ang kapuruhan ng ginto, kailangan siyang pitpiting mabuti. Kailangan siyang padarangin sa apoy. Kailangan lahat ng mga hindi bahagi ng gold ay matanggal sa kanya. Para niya ng ating Panginoon, para makita ang tunay na ginto. At bukod dyan, hindi siya titigil, hallelujah. Pitpit siya ng pitpit hanggat hindi nakikita ang reflection ng mukha niya doon sa gold. Hindi siya titigil. It's not an easy road, can you say amen? Marami tayong pagkakataon, hallelujah, kadalasan ng Diyos, nagpapadala, hallelujah, ng mga problema sa buhay natin, ng mga suffering, ng temptations, kasabi ni Brother Rafi Garina, ng mga struggles sa buhay natin. Why? Because this way is not an easy road. Hindi ito simpleng bagay, hindi simpleng daan ang dinadaan natin, hallelujah. O yan ang ating Panginoon. Sabi niya, God don't always work on easy road. And the things that you're at hand, you have to struggle to do the will of God. Sometimes, sabi niya, kailangan mo mag-struggle para masunod mo ang kalooban ng ating Panginoon. Amen. Amen. Ang ating Panginoon, para marating niya yung Gadarene, yung isla ng Gadarene, kailangan yun dumaan sa malakas na unos. Ganon din ang mga account sa Biblia. Si Pablo, di ba? Para makapuntahan niya yung mga nasa Malta, yung nasa isla ng Malta, yung mga kapatiran niya doon, kailangan yun ma-shipwreck. Masira yung barko na kanilang sinasakyan. Why? Hindi easy road ang lahat ng bagay. Kaya meron tayong mga misyon, kadalasan napakahirap.
Hallelujah. Nagsasuffer tayo sa hirap ng ating pamasahe. Amen. Mag-struggle tayo sa gastusin. Why? Hindi easy road ang ating mission. Can you say amen? Hallelujah. So then, sabi niya, we find, tonight, sabi ng propeta ng ating Panginoon, nandun si Jonah. Amen. At itinapon siya sa dagat. Itinali ang kanyang paa at ang kanyang mga kamay. At nagpadala ang Panginoon ng great big fish for him. And he swallowed the preacher. After the fish feeds, and anyone knows, hallelujah, habang nandun siya sa gitna ng tiyan ng balela, yung tiyan ng balela ay punong-puno ng pigs. Punong-puno ng, sabi nito, punong-puno ng mga dahon, mga damo, ng pakain, ng isda. Hallelujah. Habang nandun si Jonah, amen, sa loob ng tiyan ng malaking isda, nandun sa kanyang leeg, nakapulupot yung mga seaweeds. Sabi ng propeta ng ating Panginoon. Hallelujah. At umarap siya sa kaliwa, nandun ay tiyan ng balela. He looked to the right, nandun ang whale's belly. Tumingala siya, nandun ang whale's belly. It was whale's belly everywhere. Sa buong paligid niya, ay nandun ang tiyan ng isda. Yung kondisyon ni Jonah, hallelujah, isang kondisyon, walang pag-asa. Struggles. Na-experience nyo ba ang ganyan pagkakataon? Kahit saan kayo lumingon, wala kayong malapitan, wala kayong makita, wala kayong matanaw, wala kayong masulingan. Kadalasan, ang Diyos, hinahayaan niya tayong mapunta sa ganyang klase ng kondisyon. Yung wala ka lang malapitan sa buhay mo. Everywhere, sabi niya, he looked, it was whale's belly. Amen. Pagkatapos sasabihin mo, mas mahirap ang buhay mo kaysa kay Jonas. Mas mahirap ang buhay ni Jonas. Hindi ka nga lang nakabayad ng bayarin mo ngayong araw. Sabi mo, ang unfair naman, Lord. Pag nakita mo ang kondisyon ni Jonah, apay sasabihin mo, may mas malala pa palang kondisyon sa akin. Kasi si Jonah, bukod sa nakatali na siya, heads and feet is tied up, hallelujah, lahat pa ng lingunan niya, wala siyang makita, kundi siya ng balena. Saan ito nang wala ng pag-asa? Walang-wala, ano? Amen. Hallelujah. But sabi na, he refused to see whale's belly. He said, there are lying symptoms, lying vanities. What? Sabi niya, ang sabi ng taong ito, sa kanyang klase ng kondisyon, he refused to see his circumstances. Hindi niya tiningnan ang kanyang kinaroroon at kanyang kinalalagyan. Anong sabi ni Jonah? Once more will I look towards thy holy temple. Sabi niya, minsan pa, haharap ako, amen, sa harap ng altar, sa banal na templo itinayo ng ating Panginoon. Amen. Nandun siya sa gitna ng tiyan ng balyena. Malalaman ba niya kung nasa ng holy temple? Nasa kaliwa ba? Nasa kanan ba? Nasa ilalim ba? Pero alam niya kung nasa ang holy temple. Sabi ng ating Panginoon, I am the temple. Amen. Amen. Sabi niya, you are the temple of the living God. Alam ni Jonah, hallelujah, na siya ang templo ng ating Panginoon. Kahit saan siya marap, alam niya na ang templo ay kasama niya. Kahit saan siya magpunta, alam niya na ang templo ay kasama niya. Dahil siya ang templo ng buhay ng Diyos. E may mapunta sa ilalong dagat, sa ibabaw ng lupa, alam sa ibabaw ng mundo, alam niya na siya ang templo ng ating Panginoon. Saan man siya magpunta, kasama mo siya ng tropa niya, alam sa trabaho man siya, sa eskwela man siya, dahil alam niya, He is the temple of the living God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. And Jonah knew that when Solomon dedicated the temple, he said, alam ni Jonah, nang i-dedicate the temple ni Solomon ang temple, sabi ni Solomon, if thy people be in trouble anywhere, and will look toward this holy place and pray, then hear from heaven. Ito ang sinasabi ni Solomon,
Nung itayo niya ang templo ng Solomon, sabi niya, Lord, if thy people be in trouble, kapag ang mga tao mo ay nasa gitna ng trouble, anywhere, saan man sila nandoon, at tumingin sila sa holy place and pray, then hear from heaven. Didinggin sila ng kalangitan. Pag alam nila kung nasaan ang holy temple, ay, at si Jonah, doon siya nagbase. Amen? And Jonah based his confidence in prayer of Solomon. Alam niya, dapat na sinabi ni Solomon, kapag ang bawat Kristiyano, ang bawat tao, ang bawat bayan mo ay nasa gitna ng trouble, hallelujah, pag humarap siya sa templo, sa holy temple, hallelujah, siya'y manalangin, didinggin niya ang kanyang panalangin. Kaya sa umagang ito, kung merong prayer kayo, hallelujah, humarap lang kayo sa templo ng ating Panginoon. Amen. Amen. Lumapit lang kayo sa templo ng ating Panginoon. Amen. Nasaan siya? Nasa holy temple. Sabi ng scripture, hindi makakalimutan, you are the temple of the living God. Nasa inyo ang ating Panginoon. Huwag niyong kalimutan saan man kayo magpunta. Ano man ang inyong ginagawa, lumapit kayo, manalangin kayo. Kagaya sabi ko nakaraan, di ba? Minsan ito napakalimutan natin yung prayerless church. Isang church na kulang sa panalangin. Kulang sa pasalamat. Hallelujah. Minsan nagpapasalamat ka lang kapag ka nadigay. Pag nabusog ka, thank you. Salamat. Ganyan minsan tayo. Kung di ba madigay, hindi magpapasalamat sa Panginoon. Amen? Prayerless church. Nako. At sabi niya, humarap lang kayo at manalangin. Hallelujah. And then God will hear your prayer from heaven. Hallelujah. At nandun si Jonah, hindi niya tinignan ang kanyang circumstances. He refused to see the circumstances. Kasi pag tinignan mo ang circumstances, manghihina ka. Amen? Pag tinignan mo ang iyong kalagayan, manghihina ka. Kahapon daw makatayo. Mamaga pa. Ay, Lord, ano ba ito? Makaka-church ba ako? Kasi daw makabaho sa sakit ng aking balakang. Pero hindi yun pwede natin pagpasayan para matingnan natin circumstansya. Kasi pag tumingin ka sa circumstances, hindi ka makapaglingkod sa ating Panginoon. Tama yun. Pag tinignan mo circumstansya ng bulsa mo, Lord, wala kang pera. Aba, hindi ka mag-church. Magbibiyahe ka na lang, Brother Well. Sir, pag wala kami service, si Brother Well, service siya. Iba. Amen. Pag tinignan natin ang ating palabigasan ba tawag doon? Palabigasan, wala namang bigas. Kaya hindi naman kapag-lingkod sa Diyos. Tinitingnan mo sa circumstances mo. Pag tinignan mo yung katawan mo, mahina at may sakit. Hallelujah. Manghihina ka talaga. Lulog mo ka talaga. Pero si Jonas, hindi niya tinignan ang circumstances niya sa buhay. Diba? Pag ganyan din si Job, hallelujah, tinanggal ang lahat na meron siya. Ang kanyang mga anak, ang kanyang kabuhayan, tinaliguran siya ng kanyang asawa, tinaliguran siya ng kanyang mga kaibigan. Sabi niya, Job, sumpay mo na ang Diyos mo. Sabi mo, patayin ka na lang. Ano sabi ng Job? Hindi niya tinignan sa circumstances ko. Alam niya, ubad siyang dumating. Ubad din siya alis. Ang sabi niya, ang Diyos ang nag-provide ng lahat. Amen. Wala akong pag-aalis sa lahat ng ito. Alam ito ni Job. Pero nandoon ang biyaya ng ating Panginoon. That's the way. Sabi niya, that's what His word. That was we inherit in this word. We inherit the word of God. Sabi niya, in the time of strain, in the time of flexibility, in time of distress, in time of perilous time, they found comfort in keeping the word. Sa panahon daw ng peligrosong panahon, we are living now in a perilous time. Can you say amen? Ang kinabubuhayan natin ay isa sa pinakadelikadong panahon na. Gera dito, gera doon. Missile dito, missile doon. Rumors of war. Hallelujah. Amen? Perilous time. Nandun yung time of distress. Pero sabi ni Jonah, they found comfort in keeping the word. Saan siya nakasumpo ng comfort?
sa salita ng ating Panginoon. There's no way around, there's no other way na makomfort tayo maliban sa salita ng ating Panginoon. Amen. Ano ba kayo mawala sa atin? Hallelujah. Hindi mo tayo ma-discomfort ng mundong ito, pero ang comfort natin ay walang iba. Hindi ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. The word is God's comfort. When you know, sabi niya, and can walk down even to the valley of the shadow of death, maglakad ka man, hallelujah, sa anino ng kamatayan, sa lambak ng anino ng kamatayan, and know that God said so, that said us it. The word is God's comfort. Paano tayo makakomfort ng ating Panginoon? Sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Amen. Hallelujah. Well, sabi niya, the pastor said, sa kanyang church, that's the comfort we get. That's where I can find comfort. Now, sabi niya, that's where you found your comfort. God said so. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Whosoever liveth and believeth in me, sabi ng ating Panginoon, shall never die. Believest thou this? See? Yun ang comfort. Sa Book of Psalms, konti lang ito, mga kapatid. Book of Psalms, chapter 119, verse 49. Sabi ng scripture, alalahanin mo ang mga pinangako mo sa inyong bingkod, dahil binigyan mo ko ng pag-asa. Ito ang kaaliwan ko sa aking paghihirap, na pinapanatili akong buhay ng pangako mo. Bakit siya nanatiling buhay? Dahil sa pangako ng ating Panginoon. Sabi ni Solomon, sabi ni David, alalahanin mo ang pinangako mo sa iyong lingkod. Kasi ang Diyos nangako siya kay David. Dahil binigyan mo ko ng pag-asa, ito ang aking kaaliwan. Yun ang kaaliwan natin, yung pangako ng ating Panginoon. Kasi sa mundong ito, wala na tayong comfort. Wala na tayong makasahang comfort. Hallelujah. Kahit saan tayo mapunta, hallelujah, lahat ng mga natin sa mundong ito, hindi na ito comfort. Isa lang ang comfort natin. Sabi niya, ang kaaliwan natin ay walang iba kundi ang pangako ng ating Panginoon. Inahamang ako ng mga mapagmalaki, pero hindi ako tumalikod sa iyong mata, sabi ni David. Iniisip ko ang tungkol sa mga matuwid mong utos ng unang panahon, Yahweh, at inaaliw ko ang aking sarili. Amen. Sabi niya sa preaching niya, He cares, do you care? Sabi niya, all those things, because people are trying to find comfort. They are trying to find something that they remember. Your comfort is your religion. Ito daw ang comfort ng mga tao. Kaya sila nagpupunta sa church is to find comfort from religion. And you make those things your religion. What a pity in realizing that death lays right before you. Sabi niya, ang religion, hindi yan ang comfort zone. Yes. Hallelujah. Sa Israel's on walls of Jericho, amen. Ito na discomfort yung mga tao. Alam niyo ba? Sabi ng ating Panginoon sa bayan ng Israel, Joshua, sabi mo sa bayan ng Israel, in 6 days, magpamarcha lang sila sa paligid ng Jericho. Amen? Marcha lang sila. Tahimik. Walang ingay. Magmamarcha lang sila. Lilibutin nila 7 beses ang Jericho. Sabi ng ating Panginoon kay Joshua. Amen. At sa ikapitong araw, habang iniikot nyo ang bayan ng Jericho, doon kayo sisigaw, 7 days. Hallelujah. Doon nyo patutunugin ang trumpeta. At sa loob ng 6 na araw, dapat tahimik lang kayo naglalakad. Dapat tahimik lang kayo umiikot. Say amen. Hallelujah. Dapat ganyan ang ating karakteristik. Sa 6 na araw, dapat nandun yung silence. Hallelujah.
sa 7 days, medyo sa 7 days, doon natin ibigay ang pagpupuri atin sa ating. At lahat ng walls na inikot mo ng tahimik, at lahat ng walls na ipinalangin mo ng tahimik sa ating Panginoon, lahat ng barriers, lahat ng masama, lahat ng mga bagay, lahat ng problema mo, na hindi mo pinasigawan sa 6 na araw, tahimik mo pinalangin sa ating Panginoon. Amen? Yung pagmamarcha ay signs of obedience. Can say amen? Sunod. Pagsunod yun. Habang nagmamarcha ka, habang naglilingkod tayo sa ating Panginoon, sa loob ng 6 na araw, itahimik mong sarili mo, ipanalangin mo sa Panginoon ang lahat ng problema mo. And the 7th day, sabihin mo, Lord, thank you, Lord. Hallelujah. Amen. At alam naman, lahat ng barrier na ito ay higigiba. Lahat ng ito ay babagsak. Ang problema mo ay malulugtas. Hallelujah. Dahil saan? Sa pagsunod po sa ating Panginoon. That's quotation. Sabi niya, amen. What a promise, because obedience is what God's want. Ito daw ang gusto ng ating Panginoon. It was once said, obedience is better than sacrifice. Ang obedience daw, ang pagsunod natin sa Diyos ay mas higit pa sa sakripisyo. Amen. Hallelujah. Sabi niya, love is obedience. Ang pag-ibig daw ay pagsunod. God speaks its obedience regardless of what sympathy or anything else. That's real love, is obedience. Ang sumunod tayo sa kung ano ang gusto natin. Mahirap man ang circumstansya, masakit man ang mga bagay na ating nadarama, dumadaan man tayo sa pagsubok, sakit, at sa mga bagay sa struggle sa buhay, huwag mong malilimutan ang Diyos ay nandyan sa lahat ng mga sumusunod. Amen. Tayong natin tumayo, mga kapatid.